Good day mga kabundats, today mag-unbox lang naman tayo ng pen display which is ang Huion GT191 version 2. Ganda no? So binili ko lang naman siya sa Lazada nung May 30 at ito talaga yung dahilan kung bakit hindi ako nakapag-upload. Bukod sa dinalaw din ng katamaran. Wait, bagong lahat bisitahin nyo muna ang aking gaming channel. Ilalagay ko na lang sa description para hindi na kayo mahirapan, okay? So hindi po ito sponsor. Kaya, Huion. Katay nalalamunan ko ha. Gusto ko lang naman ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang pen display na to. Kaya huwag na natin patagalin yan. Buksan na natin to. Oh, laki ng box. So, ito yung mga kasama sa box natin. Ang CD drivers. Kasama sa loob ang warranty card, ang user manual na pinaka-favorite na lahat kaya itapon na yan. At kasama din sa loob ang cleaning cloth na pamunas. Hehe. Syempre ang mga little screws at allerens, ang ating pen holder. Sa loob nito ay may mga extra nibs. Syempre ang isa sa pinakamahalaga, ang Huion pen with 2 buttons. So, hindi na siya china-charge mga kabundats at wala na din siyang switch sa taas. Unlike dito sa luma ko, nilalagyan siya ng battery at meron siyang switch. So, nakaka-excited mag-drawing, no? Hehe. Nga pala, ganito siya ilagay sa pen holder. Pahiga o patayo kung anong gusto nyo. Ang USB cable para gumana ang ating pen display. Ang VGA cable / HDMI cable para sa display ng ating tablet. Ang power cable. Ang adjustable stand. At ang pinakabida sa lahat, ang pen display. Hehe. So, ikakabit na natin ang ating adjustable stand. So, dako naman tayo sa reviews. Meron lang naman itong sukat na 19.5 inches diagonally. Maliit lang siya ng onte sa monitor natin. Syempre, it is 1080p mga kabundat with IPS. Which is, di ko alam kung ano yon. At may anti-glare din siya. Unlike sa version 1, nagre-reflect yung mukha mo sa screen. Hindi kagaya dito, medyo wrap lang siya at parang nagdo-drawing ka na din talaga sa papel. So, kung mapapansin nyo mga kabundats, wala kayong mapapansin sa tabi ng mga shortcut buttons. Unlike sa Huion Canvas Pro, marami siyang buttons sa tabi. Para sa akin lang naman kasi mas basic gumamit ng mga keyboard shortcut. Mas sanay tayo dun For the drawing, mga kabundats, napakabilis naman na response niya at wala naman ako napapansin delay. So, yun yung nagustuhan ko. Meron itong 8,192 pressure level na hindi ko naman gaano ginagamit. Bukod pa dito, meron din siyang 15 to 60 degree tilt function. O, diba? San ka pa? Kung tatanungin mo naman sa straight lines, winner na winner din to. Mapabilis ang mapabagal niya yung napakatuwid ng linya niya. So, kung may konti lang naman na diferensya, unlike sa ibang reviews, medyo malaki yung kulot. Dito, konti lang, konting-konti lang. So, try na natin mga kabundats. Let's go! Disclaimer lang guys, hindi po ako professional artist. Kagaya nyo lang din ako, sumusubok-subok lang. Pagpasensya nyo na ang drawing ko Hehe. Shoutout pala kay Tropa 1 Lazy kasi siya ang pina-order ko nito. Highway lang kasi yung bahay nila kaya mas mura yung shipping fee. Unlike dito sa amin, 4 times sa kanila. Diba sayang naman? Visit yung channel niya guys if you want horror games ang content niya. At ilalagay ko na lang siya sa description box para hindi na kayo mahirapan. Okay? Share ko lang guys, kung mapapansin nyo, dalawang araw ako nag-shoot. Dahil may ilang accessories pala ako na kailangan para magamit ko to. So, naghintay ako ng mahigit 2 weeks dito sa pen display at 2 weeks ulit na naman dito sa mga accessories. Limited lang kasi mga display port ng aking video card. Kaya bumili ako ng splitter para papagdalawa ko yung screen which is hindi pala pwede extend yung monitor gamit ito. Hanggang duplicate lang siya kaya baka matulungan nyo naman ako dyan, yung mga magagaling dyan sa computer. Help naman.
bumili din ako ng converter DVI to VGA kasi DVI lang yung slot ng video card ko at VGA naman yung sa Huion pen display. And sa kasamaang palad, DVI-I ang pinadala ni seller at hindi DVI-D. So, ipakita ko yung port ng graphics card ko. Ayan, hindi talaga siya nagtugma guys. Trinay kong balikuin yung 4 pins, baka gumana no. Yun nga, hindi naman siya gumana kasi mas malapad yung sa gitna. Kaya ayun, nasayang lang. Sobrang nainis ako nun kasi 2 weeks yung hinintay ko tapos ganun lang yung product, diba? Pero nabawi naman yung inis ko dahil meron naman pala si Juan Lazy nun. So, binili ko na lang yan sa kanya, total hindi naman niya ginagamit. Yun, nalutas yung problema ko dun. Order pa sana ako nun, kaya lang yun nga, sabi niya meron siya. Nga pala guys, wala nga palang kasamang drawing gloves tong in-order kong pen display. Ewan ko kung bakit, siguro nakalimutan lang ng seller or hindi niya nailagay. At kung mapapansin nyo, brandless yung drawing gloves ko kanina. So yun guys, worth it yung pen display natin. Sobrang affordable para sa akin dahil nabili ko ito. Wala akong masabi kasi first time kong nakagamit nito. At sobrang ganda at feel na feel mo talaga yung parang professional animator ka na tingnan pag gumagamit nito. So kung gusto nyo magkagaya-gaya tayo ng pen display, ilalagay ko na lang sa description box guys para easy click na lang kayo dyan. So, by the way, shout out kay Lilam Violet kasi para sa'yo tong fan art na to. Para naman magkasama tayo kahit sa drawing lang, diba? Hehe. So, yun lang ang overall review ng pen display natin. At kung may katanungan kayo sa akin, i-comment nyo lang sa baba para masagot natin yan. So, yun lang. Maraming salamat at stay tuned lang sa channel natin. Hello mga kabundat, sorry kung ngayon lang ulit nakapag-upload. Maraming salamat sa lahat ng mga gandang fan art. Na-appreciate ko lahat ng ito. Sobrang thankful ako sa inyo kasi nandyan kaya para sa akin. By the way, yung channel ko nga pala, bisitahin nyo. Gumawa na din nga pala ako ng Twitter account. Baka gusto nyo i-follow, ilalagay ko na lang sa description. Sa mga nagpa-shoutout, pasensya na, hindi ko na mababasa yan. Dahil sobrang dami nyo na at baka magkamali-mali lang ako ng basa. Sayang naman. So, yun lang. Bye-bye!